Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mahal namin Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na iyong pinagkakaloob sa amin araw-araw. O Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay dumadalangin na kami ay samahan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo sa pakikinig, pag-aaral ng banal na salita ng Diyos sa linggong ito. Nawa Ama, ay patuloy mo kaming gabayan at patuloy kaming manalig sa iyo, Panginoon. Hinihiling namin ito kasama ni Jesus, kaisa ng banal na Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay mag-uukol ng maikling panahon o oras sa pagtalakay po sa banal na salita ng Diyos sa linggong ito. The Holy Gospel according to Luke, chapter 5, verses 1 to 11. While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Gennesaret. He saw two boats there alongside the lake. Fishermen had disembarked and were washing their nets. Getting into one of the boats, the one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing, but at your command I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to their partners in the other boat to come to help them. They came and filled both boats so that they were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, O Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they had made seized him and all those with him. Likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid, from now on you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mga kaibigan, ang ebanghelyo natin sa linggong ito ay pagpapakita at pagpapahayag ng pagtawag ni Jesus kay Pedro, o kilala una sa tawag na Simon at naging Pedro sapagkat siya ay binigyan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Mapapansin po natin na sila ay naglalayag o pagkatapos maglayag ay walang huli. Subalit sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, siya ay nangangaral at sa kanya sinabi na muli na ihulog ang kanilang lambat. Bagamat nagdadalawang isip si Simon Pedro, ay sinunod niya ang ating Panginoong Jesus at hindi sila magkamayaw sa bigat sa dami ng isda na kanilang huli nung pagkakataong ngayon. At dahil doon, sabi nga sa ebanghelyo natin, ay lumuhod si Pedro sa harap ni Jesus, yumuko at nagsabing hindi siya karapat-dapat sa banal na harapan ng ating Panginoong Jesus, sapagkat siya ay makasalanan at mababaw ang pananalig. Mga kaibigan, ito ay isang pagpapatunay lamang na lahat ng tao, maging ang mga apostol, ay hindi naligtas sa tinatawag nating mga pagsubok, sa tinatawag nating mga hirap, o tinatawag na pagdududa sa mga pagkakataon na tayo ay nangangailangan at tayo ay napupuno at binabaha ng pag-aalinlangan.
Hindi ito nalingid sa ating Panginoong Hesus, subalit sa gitna ng ganitong pagkakataon ay kanya pa rin tinawag si Pedro upang kanyang maging alagad at alam nating lahat, ika nga sabi nila, the rest is history, na si Pedro ang siyang pinagbilinan ng susi ng kaharian ng Diyos. Una, mga minamahal kong mga kaibigan, ang pagtawag ng Panginoong Diyos ay kailanman ay hindi magiging sapat na maayos, malinis, at tuloy-tuloy. Mga pagkakataon talagang sa pagtawag ng Panginoon, tayo ay makararanas ng pagdurusa, pagdarahop, o kaya pagdududa sa ating sarili na sa gitna ng ating pagtugon sa ating Panginoon, tayo pa rin ay nanghihinawa sa mga pagkakataon, dala ng mga pagsubok at balakid na ating nararanasan sa buhay. Ito rin ay ipinakikita sa Ebanghelyo na bagamat si Pedro ay kasama niya na si Jesus ng mga siguro maaring ilang buwan na o ilang linggo nang nakalipas, makasama niya na si Jesus, nakikinig na siya sa mga pangaral ng ating Panginoon. Subalit hindi siya naligtas sa tinatawag na parabang pagdadalawang isip dahil siya ay napagod buong gabi, buong araw ay wala silang nahuling isda. Dito ay ipinakikita ang mismong kahinaan ng ating tagasunod na si Pedro, na katulad din natin, dumarating tayo sa punto na tayo rin ay pinaghihinaan. Yan ay hindi kailanman mawawala sa ating lahat. Subalit, sa bandang dulo siya ay sumunod, at pagkatapos niyang sumunod ay nakita niya na ang ipinakita ng Diyos ang walang hanggang paghahari, walang hanggang kapangyarihan at kalakasan, na kapag si Kristo ay talaga namang ibinigay ang kanyang buong puso at isipan sa kanyang ibinabahagi, ay mararamdaman at mararanasan ng lahat na nakasubaybay sa kanya ang walang hanggang paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga milagro, ng kanyang mga pananalita at kanyang mga halimbawa. Kung kaya sila ay nakakuha ng napakaraming huli at kinakailangang tawagin pa yung nasa kabilang bangka, ika nga, upang sila ay tulungang maiangat ang lambat na punong-puno ng huli. Mga minamahal kong mga kaibigan, nung ito ay inuutos ni Jesus kay Pedro na ihulog ulit ang lambat, yon ay pagpapakita at pagpapatibay kung gaano kalakas at gaano katibay at kung gaano sinusunod ng tinatawag nating kalikasan ang utos ng ating Panginoon. At alam po natin na si Jesus ang may likha ng lahat ng bagay, o ang Diyos Ama ang may likha ng lahat ng bagay. Kung kaya't sa pamamagitan ni Jesus na anak ng Ama, siya ay sinusunod ng kalikasan, at ito ay ipinakita ni Jesus sa mga alagad at sa kanyang mga tinatawag na mga tagasunod kung gaano at lumalampas ang kakayahan at kapangyarihan ng Diyos. Pangatlong nais kong banggitin ay tayo ay inaanyayahan ng Diyos na sa gitna ng mga balakid na nangyayari sa ating buhay, tayo pa rin ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon na patuloy na manalig at patuloy na manampalataya. Maaaring hindi sa oras na yon na kinakailangan mo, subalit darating ang pagkakataon, makakamit mo rin ang ninanais mo. Kailangan mo lamang sampalatayanan ito ng mabuti, ng ganap, at nananalig ka sa Panginoon kahit may mga pagkakataon na ikaw ay nagdududa. Tuloy mo lang, patuloy ka na manampalataya. At sa bandang huli, ang ninanais ng Diyos kapag tayo ay nananampalataya ay hindi sapat ang sampalatayanan siya at panaligan siya. Sa halip, tayo katulad ni Pedro at ng mga apostol o kanyang mga tagasunod, tayo rin bilang Kristiyano, bilang tinanggap ang ating pananampalataya o si Jesus sa pamamagitan ng bautismo, tayo ay tinatawag din ng ating Panginoong Jesus na mamalakaya, na tayo ay tinatawag din ng Panginoon na mag-akay ng kapwa natin likha, kapwa natin, sabihin natin kaibigan, kakilala o mga kasama o sa pamilya, na tayo ay inaakay ng Panginoon na tayo din ay dapat mamalakaya
upang maibahagi, maipaliwanag, at maipalaganap ang salita ng Diyos para sa lahat. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, wag nating sasabihin na tayo ay walang kakayahan, wag natin ikakatwiran na tayo ay hindi matalino, tayo ay hindi magaling, tayo ay walang yaman, sapagkat ang pagiging tunay na lingkod at ang pagiging tunay na tagasunod ni Jesus ay hindi nasusukat sa mga material, pisikal o kaalaman na mayroon tayo. Ang tunay na pagiging alagad ni Jesus ay nasusukat, ay binabatayan ang may ganap at payak na pananalig, pananampalataya at kalakasan ng sarili na tayo ay bibigyan ng Diyos ng liwanag, ng gabay at ng pagbabasbas upang maisakatuparan ang kanyang mga panawagan na maibalik at magbalik ang mga taong nawawala at hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya po mga minamahal kong mga kapatid, ang ating pagiging Kristiyano ay hindi sapat sa pangalan lamang, sa papel dahil tayo nabinyagan. Ang ating pagiging Kristiyano ay hindi lamang dapat nakikita sa patuloy nating pagsisimba at pagtanggap ng sakramento sa buhay. Sa halip, ang kaganapan ng ating pagiging tunay na Kristiyano ay dapat nahahayag sa pamamagitan ng ating halimbawa, ng ating salita, ng ating paggawa, upang ang bawat makakita sa atin at makarinig ay maaakay at makapakinig din ng tunay na salita na nagmumula sa Diyos, at sila ay maramdaman din ang panawagan ng Panginoon na sila ay maging Kristiyano at mananampalataya na katulad natin. Kaya po mga minamahal kong mga kaibigan, huwag tayong magsasawa, huwag tayong mapapagod, ihulog, ika nga, sa dawag o saan man lugar ang lambat, sapagkat ang lambat na to ang siyang magiging daan upang ang mga taong ito ay magkaroon ng pagkakataon na manumbalik sa Panginoon, sapagkat ang lambat na yan ay ang ating pananalig, ang ating pananampalataya na dadalhin natin saan man tayo makarating upang maging tunay at payak tayong halimbawa ng ating Panginoon na kanyang mga tagasunod, hindi lamang sa pamamagitan ng mga apostol, kundi tayo lahat ay tinatawag ng Diyos sapagkat tayo ay Kristiyano. Ang tunay na ibig sabihin at ang tunay na pagpapahayag ng pagiging Kristiyano ay ang maging lingkod, ang mamalakaya, ang maibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at sakramento, lalong-lalo na sa pamamagitan din po ng ating mga halimbawa. Kaya halina po tayo mga minamahal kong mga kapatid. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, huwag tayong tatalikod, huwag tayong aalis. Patuloy tayong sumagwan dito sa mundo ng buhay. Bitbit ang ating pananalig at pananampalataya sa Diyos, sapagkat siya ang nag-utos at siya ang nagsabi, ang sino mang nananalig at naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, lalong-lalo na kung ito ay ibinahagi at isinasabuhay, isinasakatuparan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Salamat po, O Diyos. Salamat sa pagkakataong ito. Salamat sa biyaya na binibigay mo sa amin. Patuloy mo po kaming tawagin, patuloy mo kaming akayin, Panginoon, upang ang aming pananalig kailanman ay hindi mawawala at sa halip patuloy na magsisikap na makamtan ang buhay, pag-ibig na inilaan mo para sa aming lahat. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen.